ngayon, eto ho tayo, dumito ho tayo mga kababayan, doon sa balita po, no? Na balita po ng mga kapulisan. Chief, anong Magandang araw po. Eto po mga kababayan, halos ngayon lang din po ito. No? Chief, anong Magandang araw po. Kagaya po ng sinabi ng ating Chief, Philippine National Police ay na-identify na po. Actually, after less than 24 hours, we were already able to identify. Nakilala na po natin ang mga salarin sa... Ayan. In less than 24 hours daw po, nakilala na yung mga salarin, mga bossing. Siyempre, malalim ang investigasyon na alamin po lahat, mga kababayan. No? Kaya yan naman po ngayon mga yan. Ano lang sila susunod lang po sila kung saan itinuturo ng ebidensya. Kung saan papunta, mga boss. No? Pagpatay sa vlogger po sa Caloocan City. Kagaya po ng sinabi niya, most probably ay ito po'y miyembro ng sindikato or inupahan ng isang sindikato para po ipapaslang or ipapatay si vlogger natin, si alias Mima, known as Mima. So sindikato. we are hot on their tracks. Sinusundan pa po natin hanggang ngayon. Nasa hot pursuit operations pa po tayo. But also we are already readying the case to be filed against these two. Yung pong dalawang na-identify na natin na mga salarin. At pinoprofile na rin po natin sila kung ano po ang kanilang mga nagawa noon. Yung isa po ay meron na pong patong-patong na kaso. So everything. So talagang mga hired killer. Talagang yun ang gawain. Ano po? Tapos hindi din po, kumbaga, yung iba sinasabi na pwede din sa political. Kasi po, ang ugali ng mga DDS, lalo na yung mga vlogger nila, lalong-lalo na si Dado. Si Dado, nakala mo, may tama sa ulo. Ano po, kapag ka nag-vlog yun, mapapailing ka na lang Pero kapag ka kinasuhan naman, kagaya nung kinasuhan ni General Torre, nakayuko lang naman. Parang maamunto pa lang na. Pero kapag ka nagbablog, talagang pinagmumura lahat. Tapos, hindi natatakot magsalita. Nasisilaban namin kayo. Yung mga, sabi, yung mga vlogger, ni BBM, no? Sabi, no, ewan ko sa putang ng kung sino yung pinagsasasabing grupo nila na meron daw pong 40 milyong miyembro. Sabi ko sa isip-isip ko, kung 40 milyong miyembro, yung meron sila doon sa FGF na sinasabi niya, bakit hindi na lang siya ang tumakbong presidente? Malamang, kayang-kaya siyang ipanalo nun. Di ba? Nung nakasuhan ni General Torre, wala, nakayuko na lang ho, mga kababayan. May isa pang vlogger, bata naman, yung muntik ng kasuhan ni Mima Alicia. Isa pa din ho yun. Yung Bisaya na bata, isa pa din yun na pwedeng tignan, baka kasama yun. Tsaka ang maganda dito, buhay yung boyfriend. Di ba, nagpapagaling yung boyfriend. Pagka yan, medyo nakabangon-bangon na, panigurado ako pag inimbestigahan na yan. Diyan mas magkakaalaman ho. Siguro, hindi pa tinatanong, hindi pa hinihintay hanggang sa 100% gumaling mga bossing. Di ba? Tapos saka po iimbestigahan na. Doon magkakaalaman ho. Sabi ni Aloli TV, mga DDS, lumayas kayo dito. Okay lang yan. Hayaan mo sila dyan. Yung mga yan naman pampataas ng natin yan, ng reach. Pampataas ng algorithm natin yung mga yan. Yan yun lang sila. Will be given. We cannot give specific details as of now para hindi po ma-compromise ang ating operations as well as the safety ng ating mga personnel at ng publiko.
Pero ibibigay po namin sa inyo lahat once we have completed the investigation and the police operations. Sir, how were you able to identify those two, sir? Sa backtracking ba? May testimonial? Yes, kagaya na po, of course, yung honest to goodness police work na investigation, backtracking, forward tracking, as well as yung talking to witnesses, gathering of evidence. Lahat po ito pinagsama-sama natin until such time na identify nga po natin kung sino mismo yung mga gumawa. Anigurado yan. Pag yun, okay na yung boyfriend. Siya na yung tatanungin Sir, niya. so kung nag-hire po ng sindikato, lumalayo na po ba tayo dun sa personal lang siya na alitan? Dahil kailangan pa po mag-hire ng grupo. Again, alam niyo sa pag-iimbestiga po natin, wala nga tayong sinasarang ano. We do not want na kung, kasi pag naunahan mong makapag-form ng theory or ang tingin mo kung anong nangyari, sometimes, pag may nakukuha ka ebidensya, you tend to fit it to do yung naisip mo ng theory. What we want to do sa investigation, the proper thing to do is you get the evidence, you get the proof, and then you form your hypothesis kung ano po ang nangyari based on the proof na nakukuha mo, not the other way around. Pero maganda po ito kasi talagang tuloy-tuloy at talagang pinopokusan po nila na maresolba o masolba o mabigyan ng katarungan po yung pagkawala ng kapatid natin, ng kaibigan natin, no, na si Mima Alicia. Sabi, may 50% pa rin, may political motivated pa rin. Oho. Kasi talagang maraming, maraming nagbabanta sa mga DDS. Pwede nga din po yung mga nagko-comment dyan eh. Kasama din po yung posibleng baka sila din yung alam niyo ho yun. Pero ito na patunayan ko sa mga DDS. Mahilig magbanta. Kagaya ni Baste, no? Mahilig magbanta. Pero kapag yung kaharap mo na, kapag kayo nandiyan na, yung sa labanan, kagaya ni Baste, wala naman din pong mga betlog eh. Mga duwag naman din, no, mga kababayan. Tipo bang malakas lang ang loob dahil nga, syempre, ayan, nasa ano lang tayo, nasa screen tayo, nasa monitor tayo, hindi naman ako mapupuntahan nito. Kaya, lakas-lakasan na ang loob. Tsaka, yung tipo bang, kunyari strong sila. No? Kunyari strong sila, pero deep inside, durog na sila dahil ang tagal na nilang gustong pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos pero hanggang ngayon, hindi pa din po mapabagsak si Pangulong Bongbong Marcos. Mga kababayan. Sabi, ni Music Stories, Mark Ramos, masaya si Mima Alicia sa langit, lalo paghuli ang suspect at mastermind. Masaya dahil maraming tumutulong. Tsaka, tingin ko matatapos agad itong kaso na ito. Ano po? Ngayon, mga kababayan, lipat ko lang dito tungkol doon sa impeachment po. No?